Diwata, patungkol doon sa parking, may mga negative comment doon. Sabi niya, dapat ilibre mo na lang doon ng Ay, okay, ganito. Yung mga nagreklamo pala sa parking, sa totoo lang, wala tayong magagawa dyan. Kasi unang-una, hindi po ako may-ari nitong lugar na to. Pinapisto lang din po ako nang wala akong binabayaran na pinapisto lang po ako. So ngayon, hindi ako pwedeng makialam kung anong patakaran nila dito. Baka isa rin ako sa mapatalsik dito ng may-ari pag nakialam pa ako sa parking. Diba? Yes. Kasi ang laking bagay na nga po yung tulong na nagawa dito sa akin na pinapisto ako nang wala kaming usapan na regarding sa upa. Tapos pati pa yung patakaran na sa parking, ipipre pa na hindi ko alam na hindi naman akin, di ba? So hindi tayo pwede makialam dyan. Kung akin lang to, huwag kayo mag-alala. Pag napili ko na tong lote na to, wala nang parking talaga. Kasi ang problema kasi ngayon talaga, nakikipisto lang po tayo. Sana po maintindihan nyo ako. Naintindihan ko kayo pero sana maunawaan nyo rin naman ako. So yun lang. Pero ang tanong, binibenta ba yung lote? Ang hindi ko alam. Wala pa rin naman akong planong pinyo wala pa akong pera. Sa akin lang naman, if ever, di ba? Yan lang naman, oh. Mayroon pa ba? At least para yung tanong, yung mga kasi, mayroon kasi talaga na umiiyak. Pero kung ako sa inyo, kung 20 pesos lang naman yung parking kung nakamotor ka, eh, kasi ito lang yun, di ba? Kaysa naman mag-parking ka sa labas, kasi, tapos ma-repair ka, matuwing ka pa, magkano ang tubos? Sacrifice mo pa yung 20 pesos mo, di ba? Kung ako sa inyo, kung may 20 lang naman din lang kayo, sacrifice yun na para masok kayo, di ba? Kasi yun nga, ulitin po, hindi po ako may-ari ng lugar na to. Unang rason, pinapisto lang din po ako, so hindi tayo pwede makialam dyan na sagutin yung parking. Kasi ako na nga mismo, pinapisto na ako nang wala pong bayad. So yun lang, malinaw po sa inyo. Diwata, yung mga vlogger na bumabanat sa'yo patungkol sa kusina mo. Ay, wala akong pakialam. Basta ako, ang sinasabi ko lang, may kusina na akong pinapagawa. At saka, lalagyan ko na ng pinto para wala namang pag-vlog doon sa loob. May privacy na ako. Kasi di ba pa kayo nagsawa? Dati kasi ganito, yung kusina ko, nasa kalsada, open sa lahat. Ang dami yung hanas, ang dami yung kuda, ang dami yung kukak, mga palaka kayo. Kung ano naman sinasabi nyo. Ngayon naman, gagawin ko naman ngayon, kaya ako nagpapagawa ng kitchen para may privacy naman ako, yung hindi nyo makikita kung paano namin niluluto. Kasi di ba nagsawa na ba kayo doon sa ilang buwan din ako nandiyan, nakikita nyo lahat, open ako, di ba sabi ko open ako, nakikita nyo kung paano namin gawin. So ngayon naman siguro it's time para magkaroon naman ng privacy, kaya nga nagpagawa tayo ng kitchen, nalagyan ko ng pinto. So para yung authorized person nila yung pwedeng pumasok. So yun lang. Sige nga, ito, ano nga lang, huling katanungan. Ha? Sige. Picture ka na para sumigil na maraming camera. Siya mas maganda, ikaw pa rin. Ikaw na. Sige, ganito, sa huling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga patuloy na humahatak sa'yo pababa, yung mga basher ng tinda mo? Wala naman akong pakialam sa inyo kung hatakin niyo kung pababa. Basta sa akin lang talaga. Ang masasabi ko lang ulit-ulit. Walang kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan kahit kailanman. Tandaan niyo yan. Kasi alam mo naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kayo mayroon. So yun lang. Sabi nila, idol, may binabayaran ka ng vlogger. Ay, wala po akong mapahal sa vlogger kaya hindi yan totoo. At sa mga vlogger na wala akong kontak, hindi ko sila makakilala. Katulad sa inyo, ang dami nyo ngayon. Punta lang kayo dito, kilala ko ba kayo? Hindi mo mga pangalan nyo, hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung anong mga channel yun. Hindi naman sa nag-ano ko real talk tayo. So nakikilala ko na lang kayo minsan, ay vlogger pala yun kasi nakita ko na dito sa minsan pag nag-scroll tayo ng cellphone. So all in all, hindi ko kayo kilala para magbayad ako. At saka pangalawa, wala akong pambayad sa mga vlogger. Bayad ko na lang sa lalaki kasi may bayad ko pa sa vlogger. Masold pa ako. Charing. Diwata, may komento ka ba pag minaya-maya ka ng mga MD dito or mga enforcer pa sa labas? Ay dati, di ba, minaya-maya na nila ako. Pero itong lugar ko ngayon, wala na silang right kasi nasa-private na po ako. Pero inaayos ko naman na dito lahat-lahat kung ano man yung mga papers na dapat. So, abangan nyo na lang. Gusto ko mag-illegal. Lahat. Ayusin natin yan. O siya, sige, imbitahin mo na lang sila sa bagong pwesto mo. Ayan, sa lahat po na gusto pumunta dito sa Pasay City pa rin ang pwesto natin. Ang location natin is landmark natin GSIS. Huwag pala ng konti malapit sa gate ng GSIS. Dito pa rin ako makikita ang pagtitikman sa Lucro Boulevard, Pasay. Ikaw ba talaga yung titikman? Pwede naman ako, kung ayaw mo tikman yung tinda ko, ako naman ang tikman mo. Kung natikman mo yung tinda ko, tapos gusto mo naman akong tikman mo, why not, di ba? Baka naman busy ka. Ha? Baka naman busy ka. Pwede naman pwede naman tayo mag-short time lang, mga 30 minutes. Siguro naman, na yun, malaking oras na yon. Pero ikaw nataya nun. Ha? Ikaw nataya. Ay, hindi.
Logi naman ako. Maghati tayo. Shopee naman to. Ito yung mga bagong menu mo doon. Ano na yung mayroon doon? Ayan, mayroon nga ako, di ba? Sinabi ko na kanina, mayroon tayong Paris barbecue, may limpo barbecue, may langgunisa barbecue, di ba? Kasi ibang mga menu ko. Ano Yung pa? sikin, yung sikin. Siyempre hindi na mawawala yung sikin at saka yung Paris Bulalo. Hindi na mawawala yan. Siyempre yung kung saan ako nakilala, yung Diwata Paris Overdose, hindi na mawawala yan. Wala nang mababawas sa menu natin. Ang gagawin natin ngayon, magdadagdag na lang, magdadagdag tayo. O sige, Picture na ko yan. yeah. Isa pa ulit. Pwede. Pwede. Isa mo. Favorite line ni Diwata. Sino ang marumi? Kayo. Ang marami yung mga ugali. Yun ang una niyong inisip. Yung tagline mo naman, yung Ay, sikat na bawal na yung ulit-ulit na yung magbabayad na kayo pag ganyan.